pero ako'y naniniwala that it is always for their own good. So tonight, dadako po tayo sa ating gawain. Magsisimula po tayo sa lahat ng sa ating prayer meeting for tonight. At talking about that, we will be discussing chapter 5 of the book of Second Corinthians, reading from verses 1 to 9. Babasahin po natin at yun ang ating pag-aaralan tonight. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 9. At ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Alam namin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katuwang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit upang kung mabihisan na kami, nito ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu Santo bilang katibayan na ito ay matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito sa katawang panlupa, hindi kami makapapasok sa tahanan ng inihanda ng Panginoon sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinitirahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging sa piling niya. Sapagkat, let's continue sa verse 10, lahat ng tao ay lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Tayo po'y sandaling tumungo at tayo pumikit at tayo ay manalangin. Maraming salamat po dakila naming Panginoon sa gabing ito na we can come and approach the throne of your grace once more, believing na ikaw po ang kasama namin, ikaw po ang aming mapaghahantungan ng aming mga hinaing, ng aming mga pangangailangan. Believing din po, Panginoon, na kayo ang mag-aaliw sa mga nalulungkot, lalo na sa mga namatayan. Dalawa, Panginoon, sa bulihan, isa si Sister Josie at saka si Weng. At alam namin, Panginoon, na patuloy mong inaaliw ang mga naulila at patuloy mong bigyan ng lakas ng loob ang bawat isang harapin ang katotohanan na our life on earth is temporary, and help us, Father, to be prepared for that very day where we can be coming out from this world and be with you forever. Maraming salamat po at pagpalain mo kami. Thank you sa mga kapatid na kasama namin ngayon sa aming pag-aaral at pananalangin. In Jesus' name, Amen. Well, I would like to welcome Sister Kat. I know, malayo ka, no? Nasa Saudi Arabia ka. At Sister Nona, thank you so much for tuning in. The message I would like to share with you tonight is entitled, While Traveling on This Life. Habang tayo'y namumuhay sa mundong ito. Si Apostol San Pablo ay dinescribe ang pamumuhay Kristiyano bilang isang journey, bilang isang paglalakbay. Ito'y isang lakbayin na sinasabi na napakahalaga. In fact, the Bible says that every born again ay sinasabing we are pilgrims and strangers in this world. Tayo po yung mga estranghero o ang tawag ng iba ay mga nakatira lang at mga estranghero dito sa mundong ito. Nang tayo po ay maligtas, we became citizen of a place called heaven. Yun po yung nakalagay sa Philippians chapter 3 verse 20. And since it is true, there is a pull from one another sa isang land, sa puso natin bilang anak ng Diyos. And just as it seems that we don't fit down here,
Gusto natin sana nang tayo maligtas ay sana makasama na ng Panginoon. At this world really doesn't feel comfortable. Parang sa feeling natin, lalo na ngayon, napakarami ng mga troubles, kagaya ng COVID-19 at ito na naman, meron namang variant na Omicron at nakapasok na rin yata sa Pilipinas. We are not really comfortable staying in this world. At napakaraming problema. At sometimes, kung wala tayong problema, tayo naman ang pinoproblema. There is a desire within those who are saved to leave this world and go to heaven with God. Ang tanong uh, ano ba talaga ang gusto mong piliin? In the same way, sabi po ni Apostol San Pablo doon sa chapter 1 of the book of Philippians ay ganito, verse 23. For I am in the strait betwixt two. Ako ay nagdadalawang isip kung ano yung aking pipiliin sa dalawa. Having a desire to depart, ako gusto kong umalis at makasama si Kristo, which is far better para sa Kanya. Dito sa ating text na to ay ipinakikita ang napakahalagang mga bagay. Habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, may ilang bagay natin na dapat tatandaan. Gaya nga ng ating binanggit, ang ating title ng ating message ngayon ay While Traveling on This Life. Ito po ang ilang dapat nating makita. Tatlo lang po yung aking gustong bigyan ng pansin. Una sa lahat, let's endure hardship. Let's endure hardship. Si Apostle Paul ay nagsasabi na dito sa mundong ito, which is very sin-sick. Ito po ay talagang sin-sick world. Ang una nating nararanasan is, there is temporary experience. Bakit po temporary? Dahil ang sabi po ni Apostle Paul, dalawa yung mahalagang salita na ginamit dito. Yung salita ay the word tabernacle or tent yung ginamit niya, or a temporary dwelling. Ito po yung kapanahunan nung una ay nung nanggaling po ang mga taga-Israel coming all the way from Egypt going to the Promised Land, merong tinitirahan. At maski naman siguro yung mga camper, yung mga nagka-camp, meron silang nilalagay na parang dwelling place, pero ang tawag din po doon ay tent. At ito pong tent na to ay ginamit po bilang metaphor doon po sa ating human body. Yung ating katawan na to ay pansamantala lang, which is temporary home for our soul dito sa lupang ito, which will be taken down at death. Ito po ay isang araw ay mawawala din. And the other words na ginamit niya ito ay dissolve. Doon po yun sa talatang 1. And I would like to read again sa talatang 1. Alam natin kapag nasira ang toldang ito, yung nasira, ayun ang ginamit. Yung tolda, again, is tent. Yung sinabi diyan na dissolve, the word means to demolish, to destroy, or to loosen. It is used to refer to travelers reaching to the end of their journey. Di ba pag pumunta na kayo at nakarating na kayo sa inyong pupuntahan, and loosening of the straps, yung pong nakalagay doon sa likuran ng kanilang animal na kanilang sinasakyan, tinatanggal na yon. So, ibig sabihin, natapos na yung inyong journey. In other words, in this life, is seen as a temporary time. Ito po ay time para very, very, very temporary. Ang totoo, napakaikli nga lang po. Sa Bible ay sinasabing mga 70. At kung ikilalampas ng 70, magpasalamat ka na. These mortal bodies will fall away. And bond that keep us attached to this world will fall away and will be living. Iiwanan natin ang mundong ito sa ayaw natin at sa gusto. This brings us, may dalawang bagay na ating dapat makita at malaman. Una, habang tayo nasa mundong ito, may dalawang letter TB na dapat nating makita. The test of blessing. This life and its problem will not last forever. Kung ikaw ngayon ay namumroblema, kung ikaw ngayon ay kasama ko sa pananalangin ngayon at ikaw ay kasama ko ngayon, at salamat po at meron tayong at least 16 na kasama ko ngayon sa pananalangin at naka-tune in, ay nais ko pong pasalamatan kayo dahil, well, kasama ko kayo. May mga blessing po rito, the test of blessing. Ang sinasabi po, life with all its trials and burden will end someday. Kapatid, walang matagal na karanasan dito sa mundong ito. Ito'y parang bagyo O di kaya parang yung iba tumama halimbawa sa isang paraffol, pansamantala yung blessing na kasiyahan. Yun ay pwede kang pumalakpak na sandali dahil siyempre nanalo ka. Pero yan ay pansamantala lang.
that is a blessing. At ang favorite nating verse ay masasabi natin na, and it came to pass. Mauubos din yan. Matatapos din yan. So the test of blessing, sometimes our mind dwells on the blessing. Kahit natapos na yung blessing, yung ating nasa utak ay blessing pa rin. O siya nga pala, ngayon nga pala ay Disyembre at ibig sabihin, meron tayong cause for rejoicing and blessing. Kalimitan ay kasi mandatory sa Pilipinas ang tinatag na 13th month pay. And sometimes, pagka medyo okay yung inyong kumpanya, binibigyan pa kayo ng bonus. Kaya, ibigay nyo na yan ang aming Christmas bonus. Sana gano'n, ano? Pero ipinakikita rito na ang blessings na ating nakukuha could be testing each one of us while staying on earth. And sometimes, yung mga blessings na to, ang nagiging dahilan pa nga para tayo ay hindi mag-isip ng mga bagay na panlangit. Kasi nga, ang ating utak ay dalang-dala ng mga bagay na naririto sa lupa. Pangalawa is the temptations of burden. Because this life is temporary, we are all touched by the icy hands of death. We watch our loved ones leave this world, and we must prepare to live it ourselves one of these days. This is one of the truths that makes this life very temporary, at it gives us difficult time para isip-isipin. At kung ikaw naman ay isang mananampalataya, dapat maging practical ka lang. Huwag mong isipin na ikaw ay magtatagal sa mundong ito. Sapagkat dapat mong isipin na isang araw, nabanggit sa amin, at ito ay siguro naman meron akong freedom to share, napakaganda ho ng kamatayan ni Mr. Weng, yung asawa po ni Pastor Roldan. Kasi nakaupo lang siya eh. In fact, ayon sa kay Pastor, mamamalengke sila eh. Gumising sila ng maaga-aga. Pagkatapos ay kumain ng konti, nagmerienda ng konti. Pagkatapos ay yun, sabi niya mamamahinga dahil siyempre patungo nga sila sa palengke. Di pinahintulutan naman ni Pastor. Maya-maya, daan-daan lang siya. Wala ni struggle, ni anumang struggle. Napunan niya, parang iba na. At nang true enough, ng kanyang lapitan, wala na nga talagang buhay. Dinala pa rin nila sa hospital at pinagpilitang i-revive, pero wala na rin talaga. So, our life on earth is, mayroon tayong tinatag na temporary experiences. Pero habang tayo nagkakaroon ng temporary experiences, there is a test of blessings and there are temptations of burdens. Pangalawa, there is tragic experience also while we live. Habang tayo'y naglalakbay sa ating lakbayan sa mundong ito, dun sa verses 2 to 4 ay sinasabi ang ganito, dumaraing kami habang kami nasa toldang ito. Ibig sabihin, habang nasa katawan nating ito. At labis na nanabik sa aming tahanang makalangit, upang kung mabihisan na kami nito ay hindi na kami matagpo ang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at tumaring at hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng mga bagay na ng buhay na walang hanggan. So, ang pangalawa nating makikita, there is this tragic experience. Yung sinabi po ni Apostle Paul uses to describe this life and its tragedies. Mayroon pong mga trahedya, tragic experiences. Yung salita ay groan. Ang ibig sabihin, to sigh heavily within. Burdened ang ginamit dito. This word means to be pressed down on the inside. Mortality do sa verse 4. And this word refers to that which is mortal or liable to death. Si Paul uses these words to remind us that life is filled with tragedy. May mga pagkakamisan, matakin nyo, natutulog lang. Tragedies, trials, and trauma. Nang in-inform ako ni Pastor, inaalam ko, siyempre gusto kong makipag-ugnayan. Wala, hindi niya makaya kaagad. Hindi siya nakapag-reply sa akin. Pinabayaan ko rin. Kasi kinakailangan nating pabayaan muna siya para makapag-isip-isip at ang makapagmuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Of course, if you live here
for any length of time, you really don't need anyone to tell you that. Hindi, walang pwedeng magsabi sa yung hanggang ganito ka lang, hanggang no one can tell. Still, the Bible tells it, makes it very abundantly clear that as long as we are here on earth, we will face trials and troubles. Kahit anong sabihin mo pa sa akin, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit ikay may pinag-aralan, walang libre. Walang taong pwedeng hindi makaranas ng tragic experiences. In fact, Jesus Christ was so assuring nang sabihin niya sa John 16:33, "In this world, ye shall have tribulation." Ganon kaliwanag sa Panginoon yun. As we deal with with these matters like yung diseases, infirmities, aging, death, and many other tragedies in life can bring our way and are made to understand that this life is a life filled with problems. But we thank the Lord, itong lahat ng ito ay temporary. Isn't it beautiful? Kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng rayuma at napakahirap tanggalin ng rayumang yan, o di kay ibang karanasan, medyo nahihirapan ka. Ako pagkamisan mantakin 69 na ako, hindi naman ganun kadaling tanggapin na hindi ko na kayang mag-basketball, hindi ko na kayang tumakbo ng ganito. Lagi nga ako ni-remind ng asawa ko na baytay ka. Medyo, kasi malimit po akong bumangon ng bigla, and so on. Sabi, medyo maghinay-hinay ka rin. Totoo naman Kasi ang sabi nga po, pwedeng maging malutong na yung ating buto. At pwedeng isang araw, yung butong yan, dati-rati inaasahan mo napakalakas, pwedeng ito'y lumagutok lang, isang lagutok lang. Wala na, mahihirapan ka na. Kapatid, ang mundong ito is very temporary, ang ating karanasan. And there are tragic experiences here. Pangatlo, there is testing experience here. Sa verse 7, may sinabi na ganito, and I would like to read, "Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita." Ano po yung ibig sabihin niyan? There is a testing experience. We are told that we are to navigate in this world walking by faith. Kasi nga hindi natin alam yung kinabukasan. Basta naglalakbay lang tayo. Pero ang alam natin, kahit hindi natin alam ang bukas o di kaya yung hatid ng kinaisang lingguhan o isang buwan o isang taon, pero kung kasama natin ang Diyos, kailangang i-test tayo na tayo ay talagang naglalakbay kasama niya. God allows us to pass through all these events in life, all the trials, all the trails in life, all tragedies and the traumas to prepare us for glory. He uses the pleasure of this life to make us into His perfect image. Nakalagay po yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. After all, that is the goal of our Lord, na tayo po ay maging perfect at maging Christ-like. May isang beses daw po, yung isang preacher had lost his family in a tragic fire, na wala po yung kanyang buong pamilya nang masunog yung bahay nila, kasama doon sa town na gano'n, kasama yung kanyang family. His mind was troubled by questions relating to faith. And in fact, because of that tragedy in life, he was seriously thinking about quitting on serving the Lord or ministering. He wondered how a God whom he had thought was so good could allow something terrible to happen to him and his family. Bakit ganun? Naglilingkod nga ako, ba't pinabayaan niya yung pamilya ko? Totoo naman yun, mga kapatid. At habang siya nagmumuni-muni, naglakad-lakad siya ng kaunti. As he walked, he passed a construction site where a huge cathedral was being built. As he watched the men work, he noticed one man carving a small triangle out of granite with a chisel and hammer. The preacher called out to the stone mason and asked him what he was making. Ang sabi ng workman, he stopped and pointed to a place near to the top
Itinuro niya doon sa taas. Ang sabi niya, ah, do you see that tiny open triangle near the rooftop? Sabi niya, malapit doon sa roof na yon. And then the preacher answered, yes. Well, said the workman, I am carving this out down here so that it will fit up there. Kaya ito inaayos ko rito, dito sa lupa, ay upang mag-fit, i-fit doon sa nasa taas. Well, the preacher said, yes. Well, ang sabi niya, the preacher understood exactly what God was doing. He was fitting in our life. The Lord was merely carving him, yung ating buhay, so that there He would fit us up dun sa lugar natin sa langit. Mga kapatid, our trials were not sent to destroy us, but to shape us for His glory and for His honor. Secondly, let's explore hope. Habang tayo ay naglalakbay, hindi lamang makikita natin yung sinasabi nating we may endure hardship, but we may explore yung hope. Kasi nga, habang tayong naglalakbay, kasi meron tayong pupuntahan, hindi po ba, ang patunguhan natin ay ang langit. So let's explore the hope. Yes, this life is filled with problems, trials, and tragedies, but there is also hope. While we travel here, habang tayo naglalakbay, Apostle shows us the downhill of life. But he also points out that there is positive side of life as well. Una, bilang anak ng Diyos, we have a comforting hope. Ano po yung comforting hope? Balikan natin yung verse 4 and I would like us to read that. Habang nakatira kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at tumaraing. Hindi dahil nais namin na iwaksi ang katawang panlupa, kung hindi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. What a glorious thing. Ano po? So, una nating makikita is that we have a comforting hope. Mayroon tayong nakapagbibigay ng pag-asa sa atin. Very comforting word. Si Apostle Paul has already told us that in this life there are ups and downs, but it will not last forever. Now he tells us that we have something to look forward in the future. Ano po yon? He tells us that we will be clothed upon. Tayo po dadamitan. And that mortality, yung pong may katapusan, ay lalagyan niya ng panibago at yun po yung walang katapusan. Paul is telling here that this earthly life draws to a close when we lay down these temporary bodies. Hindi kahit kailanman tayo magkakaroon ng walang hanggang karanasan o di kaya yung tinatawag nating yung buhay na o yung katawan na panlangit, hindi kailanman hanggat hindi tayo namamatay. Because sinasabi po that flesh and blood cannot inherit the earth, the heaven or heaven. We cannot inherit heaven. Flesh and blood will never inherit heaven. So makikita po natin that we have a new body, we will be clothed with a new body, and a new life awaiting us in heaven. Yan po yung nakalagay sa Revelation chapter 21 verse 4. The glories of that new body in that home is awaiting for us there. Yung ating pong bodies ngayon are fading. And we try to do something that we can remodel. Pwedeng magpaganda, pwedeng magfa-facial, looking good as possible. But kahit anong effort mong gawin, kahit pa mayroong tinatawag nating anti-aging pa yan. That is ang tawag natin ay temporary pa rin. Isang araw that will also be dissolved. Isang araw, sinasabi na yung isang little boy was watching his mother one night put some, yung panlagay dito sa kanyang buka over his face just before she go to bed. Kasi usually, ganyan yung mga babae, mayroong mga tinatawag nating mga
pinaglalagay sa kanilang mukha bago matulog. And she would uh, let it sit here for a few minutes at pagkatapos, maya-maya, pagkatapos na lagyan yon, maya-maya, tatanggalin din niya. He wipe it off. Wipe it off. And the little boy watched his mother doing that several nights, paulit-ulit. And finally, his curiosity got to the best of him. And he said to his mother while sitting about to take the cream off, yung tatanggalin na yung cream na inilagay dito sa kanyang mukha. Ang sabi niya, Mama, why do you put that white go on your face? Well, ang sabi niya, sabi nung nanay niya, well, to make me beautiful. Yun ang sabi nung kanyang nanay. He said, well, it ain't working, Mama. It ain't working. Ibig sabihin, may pileges pa rin. Nagkakaroon ka pa rin ng, may makikita pa rin sa mukha na talagang siya'y tumatanda na. Sa Ecclesiastes chapter 12, do sa verses 3 to 7, napakarami ng mga descriptions ng paglalarawan ng isang pagtanda. And I don't like to tackle it here dahil hahaba po ng gusto. Ito raw po yung ilan sa mga nagpapahayag at nagpapaalam na ikaw nga ay tumatanda na. Una, it takes you longer to rest up than it did to get tired. Most of your dreams are rerun. Ulit-ulit lang yung iyong mga pangarap. You sit down in a rocking chair and you can get it started. You sit down in a rocking chair. Yeah, your mind signs contract that the body can keep. Yung iyong isip ay gumagawa ng nagpaplano ng mga bagay na hindi din man kayang gawin ng iyong katawan. When you don't care where your wife goes, as long as you don't have to go with her. Sabi yung ibang mga lalaki, sige pumunta, balis kayo, huwag mo lang ako isasama. That shows na medyo tumatanda na rin. When your knees buckle, but your belt won't. So, when you sink your teeth into the steak, and that stay there. Pag kumakain ka ng steak, kalimitan, yung ngipin natin ay nawawala. Ibig sabihin, medyo tumatanda ka na rin. And when everything hurts, that doesn't hurt, doesn't work anymore. Lahat na lang sumasakit. Kasukasuan, ulo, ganito, ganyan. Na dati-rati, hindi naman. That's a sign. At may nagsabi na 3 bagay lang ang maliwanag nagsasign at nagpapahiwatig na ikaw ay talagang tumatanda na. Una, ang unang sign na ikaw ay tumatanda na, ikaw raw ay malilimutin. Pangalawa, ikaw raw ay malilimutin. Pantatlo, nalimutan ko na. Solomon actually, do sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go to one place. Ang sabi niya, all are from the dust and all return to the dust. I heard about a little boy that came running downstairs, scared to death. And his mother, sabi niya, what's wrong? Sabi nung bata ay ganito, Mother, then the preacher, sinabi ng preacher na yung body raw ay nanggaling sa dust. Sabi ng nanay, oo. 'Di ba nanggaling sa sa alabok ang ating katawan, sabi ng pastor? She said yes. He said, didn't he also say that one day the body will go back to the dust? Sabi niya, oo. Mama, you better come upstairs, doon sa lugar ko, doon sa loob ng kwarto ko. Sabi niya, go quick. Look at under my bed. Somebody's either going or coming. Ibig sabihin, marami ng dust doon. That's the way life is. Somebody's either coming or all going time or going all the time. Thank God that there is comforting hope as we pass through this world. Pangalawa, we have a confident hope. Meron tayong confident hope. Hindi lang tayo mayroong tinatawag na comforting hope. Ano po yung confident hope na binabanggit natin dito? I would like us to see
Yung doon sa verse 6 kasi, may lingwahe na gusto kong tingnan diyan. I would like you to take notice doon sa verse 6. Ang sabi, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawan lupa, hindi kami makapapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Ano po yung binibigyan ng pansin dito? Una ay sabi nga niya, yung salitang confident, sabi, look at the language Paul uses, yung ginamit niya, we know, we have, do sa verse 1. Sa verse 1, we are always confident. Do sa verse 6, we are confident. Again, in verse 8, si Apostle Paul was not talking about a hope or maybe isang araw, but he is talking about what he should know or yung hope that it is a know-so thing. Alam ko o alam namin. Sa Greek ay ginosko na ibig sabihin experientially ito po'y nararanasan. I'm glad that tonight we do not have to worry about whether or not things will work out for us in eternity. Because the Bible says so. Amen ba? So he cannot tell a lie according to Numbers 23:19, na sinasabi po, God is not man that he should lie, or a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Sinasabi po rin sa Philippians chapter 1 verse 6, that being confident of this very thing, that he which he began a good work in you will fulfill it until the day of Jesus Christ. What the Lord has started, He will complete it for sure. At sinabi niya na makukumpleto yan. When we take our saved loved ones to the cemetery, we do not bury them. They have already gone to the Lord. They are with the Lord already, because doon po sa ating binasa, to be absent from the body is to be present with the Lord. We merely leave this world and go to the presence of the Lord. Kaya ang tawag sa Tagalog niyan, sumakabilang buhay. Ibig sabihin, hindi siya namatay, ang nawala lamang, iniwanan lang niya yung kanyang katawang panlupa na talagang hindi naman dapat makasama. In fact, magkakaroon tayo ng glorified body kasi hindi fit in panlangit yung ating katawang may blood, mayroong flesh and blood, will not inherit yung pong langit. Pangtatlo, we have a cleansing hope. In verse 9, and I would like to read again do sa verse 9. Anong sinasabi do sa verse 9? Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya na maging sa katawang panlupa o nasa piling niya. So, yun ang Kanyang gusto. So, doon po sa ating panghuli dito sa point number 2, we have a cleansing hope. Si Apostle Pablo ay nagsasabi that we have within us causes to live right and to live actively, to work actively and effectively for the glory of the Lord. For those who know, ang ating Panginoon, dapat sana namumuhay tayo to please Him and not ourselves. Whether we are here or there is a desire to be found na tayo'y matagpuan na namumuhay pleasing to His sight. If we really believe that He is coming one of these days, either by death or by rapture, then you will have to want to live a pleasing life to the Lord. Panghuli, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi lamang kinakailangan nating i-endure yung hardship. Hindi lang natin dapat i-explore yung hope. Kung hindi dapat, let's expect home. Dapat aasahan natin na we'll be going home. Let's expect homecoming, o yung pagbalik natin doon. Si Paul has something to say about the home we are going to. Una sa lahat sa verse 1, it is a perfect place. Apostle Paul tells us that our home on high is a building of God. Yun po ang sinabi ng Biblia. He tells us something of the nature of that place. If the Lord makes it, then it stands to reason that it is perfect because God is perfect. After all, God makes no junk. Kaya yung katabi mo, kung naniniwala ka na siya'y anak ng Diyos at siya'y nilalang ng Diyos, hindi siya junk.
No? And this world is tainted with sin, it is stained with sin. But none of these things that defile this world can enter and that fair land. Walang pwedeng pumasok doon. Because heaven is a place where the trials, burdens, sins, and fault of this world cannot enter. Wala akong makapapasok doon. There will be no death, no tears, no burdens, no trials, no devil, no evil, no sadness, no sorrow, no grief. Nothing to defile, nothing to discourage, no, nor defeat us will ever darken our glorious place to stay. It will be a place of perfect rest, peace, glory, existence of joy. At ako'y naniniwala, it is a perfect place being prepared for the redeemed people of God. And I believe, and I'm glad, tama ba ako? Sama tayo one of these days? Kita tayo doon. Kita-kita. One of these days. Kita-kits. Pangalawa, it is not only a perfect place, but it is a permanent place. This earthly life is temporary and fleeting. Job 7:6. But the place we are heading actually is permanent. Paul says that it is eternal in heavens. Eternal in the heavens. It will not fade. It will not pass away. It will never be destroyed. Hindi yan masisira kailanman. While eternity rolls forward, the glory of heaven will never fade away, and the residents of heaven will endure in that glorious city forever. Kaya kung hindi kayo naniniwala sa forever, maniwala na kayo because there is permanent place called heaven. Pangtatlo, it is a precious place. Bakit po? Balikan natin yung verse 8 and I would like to read again. So, dun po sa verse 8, napakaganda po kasi. Ang sabi rito sa verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinitirahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. To be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya nga po, napakahalagang makita natin. It is a permanent, it is a perfect place, it is a permanent place, it is a precious place. As soon as death causes this clay of tabernacle to fold up and fall away, the redeemed souls find itself in the presence of the one who died and saved that soul. That truth alone makes heaven worth of everything. We can speak of Golden Street, Jasper Wall, angelic host, pearl gates, foundation of precious stones. But the presence of Jesus Christ is what will make heaven so heavenly. It will be Him and His glory that will make light. At ang sinasabi, yung presensya lang mismo, ito na po ang magiging ilaw. It was He that died on the cross that makes it possible for His people to see Him in that city on high. They will forever dwell in His presence. And they will see each other. Yung mga nauna, yung mga nahuhuli, at sa huling tunog ng trompeta, isang araw yung mga nauna at saka tayo magkikita-kita. What a glorious homecoming. What a glorious, ang tawag nga natin ay parang tayo ay magkakaroon ng anong pangalan yan? Yung reunion. Wow! What a great reunion for each of us. They will forever dwell in His praise, in His presence. And naniniwala ako na ganun po yung mangyayari sa atin. In conclusion, years ago, men used to sail around sa Mediterranean. Within the Mediterranean, ang sabi niya, there is that great sea. It is called Mediterranean dahil ang sabi ho, the word literally means the middle of the earth. Yun po ang ibig sabihin ng Mediterranean. Middle of the earth. Well, every now and then,
They will go to the Strait of Gibraltar kasi meron pong Strait of Gibraltar there. And there, they would venture out a little way into that open sea when they would come back into the Strait of Gibraltar and be back into the Mediterranean. That great rock of Gibraltar rising up there out of the sea had some caves. Mayroon po mga caves doon. And these mariners would go up into these caves and and rest for a while doon sa lugar na yon. They chiseled yung rock na yun ng Gibraltar at naglagay sila ng Latin word nang nakalagay na ni plus ultra. Ang ibig sabihin ay there is nothing beyond. Ibig sabihin, wala na raw po doon sa mga dako pa roon. As far as they know, that there was the stepping off place that was the end of the world. And as far as they know, their world ended with the rock of Gibraltar. Yun po ang kanilang pagkaalam. Then one day, a man, ang pangalan niya ay Christopher Columbus, set sail. Columbus sailed west, came to a brand new world. At ang tawag po niya yon, he discovered the Americas and come back and told to the people na mayroon siyang nakita beyond. Well, some mariners went back up to the top of the rock of Gibraltar at kanilang chinyesel, ang nilagay niya, inalis niya yung ne. Wala, ang ibig sabihin. And simply left, ang sabi niya, yung pong plus ultra. Ang inscription, ang ibig sabihin, more, beyond. Nung araw, ang walang nakikitang ganon. At siguro, pag ikay maraming problema, wala kang nakikitang beyond. At pag ikay namang problema at napakarami mong iniisip, wala kang nakikita kung hindi sarili mo. Remember, there is more beyond. I want to tell you, for everyone who has received the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior, when you come to an end of the journey, there is more beyond. More than you could ever dream of. More than you could ever imagine. But it is written, ang sabi, I had not seen nor ear have heard. Neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. 3 things I would like to leave you. Una, since nalalaman nyo rin lang ang kaganda-ganda ng lugar na ito, at habang nasa mundo kang ito at temporary, enjoy lang muna natin yung ating pagstay dito. Anong dapat natin gawin? Number 1, live according to God's prescribed direction. Mamuhay tayo according to the prescribed direction ng Panginoon right now. Pag sinabi ng Diyos na patungod ng diretsyo lang, walang pakaliwa at walang pakanan, gawin natin yon. Iba-ibang mahilig sa pakaliwa eh. Biglang liko, biglang kanan, pagkamisan ay titigil, hindi ganon. Lakad. Wala namang masama siguro. Sometimes we need to stop, but don't quit. Number 2, live worldliness and pleasure-oriented life. Iwanan natin yung worldliness and worldly pleasure-oriented life. At kahulihan, look up to God for daily guidance and power. Tatandaan natin, habang tayo nagjo-journey sa mundong ito, yes, sometimes kailangan mo magpahinga. Tandaan nyo, hindi dapat nagmamadali ang buhay. Tandaan nyo, kung kayo man ay nagnanais yumaman, walang masama. Kaya lang, huwag mong kalimutan, ang kayamanang ginugusto mo, isang araw, iiwanan mo rin yan. Kahit anong daming damit na iyong inimbak, isang araw, either nasisikip din yan dahil tataba ka, o di kaya iiwanan mo rin yan. Kapatid, huwag nga tayong mamuhay na akala mo, dito ka mag-stay forever. Your life on earth is temporary. Tayo'y naglalakbay lang. At sa ating paglalakbay, huwag nating kalimutan, isama natin ang Panginoon at magiging masaya ang lakbaying ito. Let's pray. Maraming salamat po dakila naming Panginoon sa aming mga napag-aralan ngayong gabi. Thank you so much for giving us clue as to how we should live on earth. Thank you for reminding us na hindi ang mundong ito ang aming tunay na tahanan.
And help us, Father, to realize that this world is not our home. Help us to see um, the way Christians should see ang buhay na ito. Pagpalain mo kami, maging ang kapatiran namin na kasama namin sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita mo. I-encourage mo yung iyong mga anak na habang nasa mundong ito, hindi kami dapat nagkakaroon ng parabang annoying ang pamumuhay. Tulungan mo kami mamuhay within the parameter na gusto mo sa amin. Thank you so much for your word and thank you so much for your reminder. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen. Okay, I just would like to read some of your comments here. Oh, sabi ni Sister Kat, ang sabi, blessed evening po sa lahat. Si Mar, ang sabi niya, looking for that reunion. Truly I am. Yeah, me too, Mar. To God be the glory. And then si Sammy, ang sabi, si Pastor Sammy, ang sabi niya, good evening po, Pastor. Sabi niya si Sister Priscilla, nanay po ito ni Brother Jason. Maganda gayon po, Pastor Eloise at sa lahat. Si Len Duarte ang sabi, good evening po sa lahat. Oy, si Jason ang sabi niya, prayer request po na sa kuya ko na si Kuya Nelito Orias, sakit na vertigo. Okay, let's pray for Nelito. Sabi ni Jen, good evening po sa lahat. Watching from Daet, Camarines, of course, Norte. Sister Claring, na taga Bulihan. Maganda ngayon po, Pastor, at sa mga kapatid na nanonood. Sister Sita, talaga, hindi ka pa rin maraming salamat, Sister Sita. Good evening po sa lahat. Sister Nona, ang sabi, maganda ngayon po, Pastor. Sister Merly Garcia Putian, amen, ang sabi niya. Sinika Inocencio Orias, okay, blessed evening po. Si Sister Bless, kumusta ka, kapatid? We are missing you here now sa Santa Rosa. Sana makita at isa nga pala, Christmas program natin this coming Sunday. Sana makadalaw ka. Amen to that perfect place. Kita-kits. See you all there. Yeah, me too. Sabi ni Sister Julie Rinco, good evening po, Bishop Eloy, and to everyone. Si Teacher Linda Aliaga, sabi, watching from Bicol. Si Brother Louie, sabi, good evening po, Pastor Eloy. And ganun din, of course, sa'yo. At yung kanyang Mrs. Sister Teng, sabi, good evening po. At sa lahat. Salamat po sa inyong pagtuon sa ating gawain tonight. Medyo ang bala ko po sa totoo lang ay dumalaw ng kahit maikli lamang sandali sa kina Pastor Roldan. Kasi last night na po dahil bukas po yung libing at panalangin niyo nga po pala ako dahil I'll be the one to be officiating yun pong internment ni Sister Weng. Parang ang sakit malaman na ako rin po yung ako rin yata ang nagbautismo, tapos ako yung nagkasal, tapos ako rin yung maglilibing. Parang ang sakit. Pero what should I do? Sabi ko nga kagabi, dapat mag-rejoice din ako dahil alam nyo, may ganun pala, no? Ako nagbautismo, nagkasal, tapos ako rin maglilibing. Matindi. Pero bukas po yon, 2:00 ng hapon. Doon po sa bahay ng mga doktor, nina Pastor Dino Doctor, doon po sa Pasita Complex. Panalangin po natin naway ang kaaliwan ng Diyos ay sumakanila. At ganoon din naman sa mga Burgos, doon po sa GCC Bulihan, magkasabay po halos nauna lang Sister Josie. At pareho din nagkaroon po ng massive heart failure. Yun po yung pareho nilang ikinamatay. Well, tayo po ay magko-close ng prayer. I just would like you to pray for what's that? Anong pangalan na nga nun? Si Brother Nelito? Anong pangalan na nga nun? Nalimutan ko na nga. Alam mo, medyo tumatanda na talaga ako. Yeah, tama, Nelito Orias. So, panalangin natin siya na mayroon daw po siyang
vertigo. Okay? Let us pray. Tayo po yung mag-close ng prayer, mga kapatid. Sabay-sabay po tayo na manalangin. Yung pong ilang mga ipagpipray natin, yung pong marahil maganda rin po yung gawin ng Panginoon tomorrow at marahil magdala ng kaluluwa yung mga taong dadalo na may mga tumanggap kay Kristo. But yun po ang isa sa mga dahilan. Let's bow down our heads, close our eyes, and let's pray. Our Heavenly Father, we are thankful for this very beautiful night na napag-aralan namin ng isa sa pinakamagandang yugto ng pamumuhay Kristiyano na wherein we are looking forward to seeing you one of these days, to be with you forever. Lord, hindi na po nakakatakot ang kamatayan because nawala na, Panginoon, ang sting nito because Jesus Christ already resurrected. It has proven over and over again na mayroon pong mga nauna na that was already portrayed dun po sa transfiguration at naniniwala, Panginoon, kami na bagamat ganun kalayo ang kanilang pagitan ng edad, Moses, Elijah, and Jesus Christ talking together. Wow, what a very blessed day wherein we could be together with our loved ones na nauna na po. What a great reunion one of these days. I'm praying, Father, for my brother Nelito Orias, na siya ay mayroong sakit na vertigo. I pray that you touch, Panginoon, yung kanyang cause ng kanyang karamdaman. Tanggalin mo po in the name of Jesus Christ at makita niya na ikaw yung tagapagpagaling. I'm praying even, Panginoon, kay Sister Kat. Pray that you will continue to sustain her needs financially, maging ang Christmas party, Panginoon, na magaganap doon sa kanyang realty, sa MCAR, naway ito'y maging matagumpay. At patuloy din po namin ipinagpipray ang sales nito. Alam namin na pwede pong itangi ang mga tao na dadalo at kukuha ng mga lote at bahay sa magitan ng realty na ito. Pagpalain mo ang MCAR Realty. Tulungan po ninyo, Panginoon, na marami ang kanilang maging contact at marami ang maging taong makakuha at mag-reserve. Salamat po at makapagkaroon ng benta. Pagpalain mo, Panginoon, mga kapatiran namin, maging ang pagdilibing tomorrow kay Weng at sa Saturday kay Sister Josie. Salamat po. And I'm even praying, Father, for the Bible study that we'll be doing sa sambahayan, Panginoon, ng magulang at family, Panginoon, ni Yona this coming Saturday. Maging ang meeting ng mga pastor ng GCCP, maging ang pangangailangan ng mga pastor, lalo ngayong Kapaskuhan. Tulungan, Panginoon, ng aking nais na mabigyan man lamang ng pagkain sa mesa ang mga kapastoran at ang kanilang pamilya ay magkaroon ng realization.